Hi mga ka-vlogs, ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng SSS number online. Hindi nyo na kailangang pumila or pumunta sa SSS office. Kung paano yan gagawin, yan ang ating aalamin sa video na to. Hold up. So ito na nga mga ka-vlogs, ituturo ko na sa inyo kung paano nga ba kumuha ng SSS number na hindi nyo na kailangang pumunta or bumisita sa SSS branch sa inyong lugar. Online lamang po gamit ang inyong cellphone or laptop or any gadget mga ka-vlogs na pwede mag-access into internet. Yan po ang ating aalamin sa video na to. Pero kung bago ka pa lang dito ay kung nagustuhan mo ang mga ganitong content, mga informative videos mga ka-vlogs, maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mo mapanood ang video na to. And welcome back nga pala sa ating 11,000 and counting na subscribers. Maraming salamat po. Kung nais nyo pong maging miyembro sa aking YouTube channel, click nyo po ang ating join button. And sa mga nais sumuport, available po ang ating super thanks button mga ka-vlogs. So wag na nating patagalin mga ka-vlogs. Let's go and ituturo ko na sa inyo ang proseso kung paano kumuha ng SSS number online. Unang-una ay pupunta tayo sa Google and search po natin, type natin ang www.sss.gov.ph. So yan, click po natin yan mga ka-vlogs. And dadalhin tayo sa portal ni SSS. So ito yung portal ni SSS. So swipe lang po natin pababa mga ka-vlogs. So apply for an SSS number online. So click po natin yung apply mga ka-vlogs for SSS number online. Then get here, click natin yan. So dadalhin tayo dito, then swipe natin into left right side. So ito, no SSS number, apply online. So now you can register SSS number through online. So click here, click natin yung here mga ka-vlogs. And dito naman tayo dadalhin, meron diyang 1 to 7, maaari nyong basahin. Guide po to mga ka-vlogs, itong 1 to 7, basahin nyo lang po. Then after nyo mabasa, start po, click nyo yan. Then dadalhin tayo dito. Click nyo po yung choose if registrant has complete name. Ayan. So ito, nilagay po natin ang last name dapat una, din first name nyo po, tapos middle name ilagay po nyo yan, kompleto po yan dapat mga ka-vlogs. Then suffix kung junior kayo, the first, the second, ganun po. Then birthday and yung email address po, ilalagay nyo po yung birthday nyo, yung year. Ayan, mamili kayo mga ka-vlogs. Swipe lang. Then email address, ilagay nyo po yung email nyo mga ka-vlogs kasi doon isasend yung confirmation. Then click nyo yung I'm not a robot. Then yung small box, I certify. Tapos then submit. So after that, ito na yun, a confirmation link was sent to your email. So check natin yung email na nilagay natin mga ka-vlogs. Yan, click natin yan. Na-send na dito ang link. So yan yung send mga ka-vlogs. Continue link. Yan, click mo yung continue link mga ka-vlogs. Yung naka blue. Yan, click mo yan. Then dadalhin na tayo dito sa next step. Ayan, fill outan natin itong mga information na hinihingi, gaya nitong mother's maiden name. So ilagay nyo po ang last name ng mother niyo sa pag maiden name kumbaga mga ka-vlogs. Then first name niya at saka yung middle name niya pagkadalaga. So marami ang nalilito sa mga ganito, mother's maiden name. So dapat alam niyo mga ka-vlogs yung apelyido sa pagkadalaga ng mama nyo. Then ilagay po natin ang TIN number po natin. So ang TIN number naman mga ka-vlogs ay 12 numbers or 12 digit po yan mga ka-vlogs. So dapat meron tayong TIN number. Then after that ay ilagay nyo po ang inyong contact number, active contact number. And after that po ay
paglalagay tayo ng address nyo po, una yung province, scroll nyo lang, then cities or municipality, mamili kayo, then barangay po kung saan kayo na belong. And after dyan, pwede nyo lagyan yung street or subdivision kung saan kayo naka-address mga ka-vlogs. And purpose of registration yan for employment yung nilagay ko. So mamili na lang kayo dyan mga ka-vlogs. Then next, then after that, dito naman tayo dadalhin. So need natin i-fill out yung marital status, single or married. Mamili kayo kung ano yung status nyo. Then nationality, Filipino of course. Then religion po, ayan, mamili kayo Christian or Muslim. Then birthplace nyo, ayan, province, city or municipality, then anong barangay. Then next, after that, ito naman po sa father's name naman to mga ka-vlogs, kasi tapos na yung mother's maiden name kanina. So fill out nyo lang po ang last name ni father, pagkatapos first name niya, and kasunod naman yung middle name ni father mga ka-vlogs. So yan, completed to, mother and father ang information na kailangan natin select. So kung meron siyang junior, the first, mga ganun, lagay nyo sa suffix. Kung meron kayong asawa mga ka-vlogs, yan spouse, ayan, fill outan nyo yan. Kung meron kayong mga anak, ayan, fill outan nyo din yang children, yan, pati yung mga birthday nila. Then kung meron kayong mga beneficiaries na i-declare, ilagay nyo dyan mga ka-vlogs, kasama yung birthday nila po. Then after that ay next na po natin. Then dito naman sa next ay mayroong nakalagay na preferred user ID. So lagyan nyo po yung user ID sa inyong account. So para mas mabilis, ang nilagay ko po yung pangalan na lang po. So Edgar _ to kailangan kasi merong mga numbers or mga ganyan mga ka-vlogs gaya ng underscore. So Edgar _ Cruz. So ito yung gagamitin natin na user ID once na maglalagin tayo sa ating account mga ka-vlogs kaya sa portal ni SSS. Then lagay nyo po ang height nyo in centimeter po yan mga ka-vlogs, kung gaano kayo kataas, and yung kilo nyo po, ayan, in kilogram po. Tapos check nyo po yung small check box na name of bank, ayan, click nyo po yan. So Union Bank of the Philippines, Union Bank po yung partner ni SSS ngayon sa pag-disburse ng ating mga loan and other benefits mga ka-vlogs. Then branch of the bank, ayan, click nyo lang po yung Union Bank mga ka-vlogs para any branches. Then next, so after that, dito na naman tayo. So review nyo lang yan mga ka-vlogs, yan. So before nyo i-next, review nyo lang po. Then, click nyo po yung generate SSS number. Ayan, para magkaroon tayo ng SSS number. Then, i-click nyo lang yung yes mga ka-vlogs. Click nyo yung yes para makaproceed po tayo. Then, after that, kailangan po natin mag-upload ng documents gaya ng birth certificate. So, kung walang birth certificate ay pwede naman po ang baptismal certificate, driver's license, passport, or any valid ID mga ka-vlog. So yun, i-upload nyo yan mga ka-vlogs. Pero ang ginawa ko, pwede naman na hindi nyo muna yan i-upload mga ka-vlogs. So direct nyo yung click yung submit, then proceed mga ka-vlogs. Ayan, basahin nyo lang muna yan. So kasi pwede nyo naman isend yung mga documents na later mga ka-vlogs. So click nyo yung proceed, kasi ang goal natin maka-generate ng SSS number. So ito, congratulations, meron na tayong SSS number. I-scroll natin down mga ka-vlogs. So ayan po mga ka-vlogs. Actually pwede nyo naman hindi yan checkan yung yes or maybe later. So yan, meron na tayong SSS number na na-create online mga ka-vlogs. Kung gusto nyo i-print, click nyo yung print or download mga ka-vlogs. So ganun lang kasimple mga ka-vlogs ang pagkuha online ng ating SSS number. Madali lamang po, napakabilis lamang mga ka-vlogs. Sana'y nasundan nyo and sana'y nakatulong sa inyo ang video na to. Para sa kompletong detalye, check nyo po ang ating description sa video na to. Ilalagay po natin mga ka-vlogs para hindi nyo po makaligtaan.
bebaan. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, click mo na ating subscribe button na nasa baba and huwag mong kaligtaang i-turn on ang notification bell. Ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari nyo pong i-like ang video nito mga ka-vlogs. Kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. And maaari nyo akong i-message sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Maaari nyo ding i-like and i-follow ang page na yan mga ka-vlogs. Muli po ito si Daniel Timpawan na nagsasawing kung tunay kang kaibigan, please, pautang naman dyan. Bye-bye!